Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Bago ka respetohin, nino man, kinakailangan pakita mo, respetable ka rin. Kasi kung hindi ka respetable, paano ka respetohin? Paano kung hindi ka marunong rumespeto doon sa mga taong dapat mo nare-respeto na makauri mo rin? Kaya two-way yan. Hindi ho po pwede na porket ikay nasa Senado na, respetable ka na dahil nahalal ka. At pagkatapos na mababang kapulungan, sasabihin mo, hindi sila respetable dahil sila ay mga sinasabing kangaroo court. Sino may sabi niyan? Si Laila De Lima, mga boss. What's wrong with this? Let's analyze what she's saying. If you demand respect, you better know the meaning of the word respect. Kung hindi mo kayang respetuhin ang institusyon, bakit nandyan ka demanding respect merong issue? Linawin ho natin dito ang mga sinasabi ni Laila De Lima kasi sinasabi niya, in aid of persecution, kangaroo court ang Kongreso. Sabihin na ho natin, pasaway, maporma, patay gutom sa publisidad, yung karamihan dyan at iba dyan. Meron pa rin naman sinasabing dedicated at may punto ho kung saan lang pag-uusapan ang sinasabi ho natin proseso at yung procedures and protocols ng Kongreso. Etong si Laila De Lima, nothing against her, but there's something wrong with the word respect na ginamit niya. Kung ang Kongreso nagsasabi, marunong naman kaming magbigay ng respeto sa inyo. Pinagkakalubang respeto. Ang respeto na yan, hindi namin tinawag dito si Laila De Lima para mag-attend ng hearing at binigyan naman namin siya ng notice kasi during that time, hinayaan natin bilang intercourtesy, parliamentary courtesy. Pero sa nangyari ho doon kay Dayan na kung saan pag-iimbestigahan ng Kongreso, yung link ho, yung gaano kalawak yung sinasabing saklaw ng droga sa loob ho ng sinasabing bilangguan ng New Bilibid Prison. Etong bagay na ho to, tinitingnan ho nila mga link. Kasi ng panahon ho ni Laila De Lima, nasa kanya ho, sa poder niya ho, yung sinasabing Bureau of Prison, andyan ho yung correction ng National Bilibid Prison. Nasa sa ilalim niya ho yan naging talamak. Naging, hindi lang ho talamak. Naging masahol ho yung droga sa loob ng bilangguan. Kaya nagsalita na ho yung mga drug lords na sa loob ho mismo ng bilangguan at tinuturo ho siya. At pagkatapos habang sabihin na ho natin, yan ho, naging issue na ho yan. Dinideny niyo ho. Hindi po pwedeng sabihin, dinideny na lang ni Laila De Lima kasi hogwash, that's persecution ni Duterte sa kanya. When this drug lords are now testifying against her. At ang nangyari ho rito, kanino ho binigay? Hindi ho ba doon sa kanya may mga relasyon o driver, bodyguards niyo ho, na talagang tinuhog niyo na ho, isa-isa. Parang sampagita. Bawat bulaklak ng sampagita tinutuhog ho ng sinasabing nylon o ano yun, para ipapasok mo yung sampagita. Depende, ilang sampagita, tapos mangangamoy ho yung sampagita. Sasabit mo ngayon sa salamin mo, hindi ba? Can you? Shut up! Anong ginawa mo dyan? Dapat yung bango. Ang sarap. Sinimot mong halimuyak ng bulaklak ng mga si Dayan, Jonel at si... Ngayon, pag sinasabi hon, demand respect, but be respectable. Hindi ho pinagkakaloob ang respeto palibhasa ikay senadora or senador na or kongresista na dahil congressman or congresswoman nga. That is not what it is. There's an issue. And so, tinawag ho si Dayan dahil siya hong tinuturo na talagang nag-aabot. Ano ho nangyari? Umamin ho yung anak ni Dayan na sinasabi, advice daw ni Laila De Lima, wag kang pumunta riyan, ipapahiya ka yan. Kangaroo court yan. Noon pa sinasabi niya. Yan ay mga galamay de Duterte, yung mga supermajority na yan. Hogwash. So nakikita mo? So at this point in time, wala na ho siya respeto doon ho sa
Kongreso, do you think that you can just simply disrespect your co-equal? Do you think that you can simply get away with being disrespectful and then in return, they will respect you? Come on, give me a break, Laila. You know, sabihin na ho natin mga putok sa buho. Yung mga mayayabang na mamaga mukha, patay gutom sa publisidad, pakialamero, pati doon sa sinasabing pribadong buhay na yung kanilang ginawa, cause and effect lang naman eh. Dahilan ng problema rito, pinatago mo si Dayan. At pagtatago ni Dayan tuloy, pinakinggan nyo. To them, that's a definition of obstruction of justice kasi kung nagpakita lang si Dayan at hindi sinunod yung payo ni De Lima, hindi na sana umabot sa sitwasyon na ikay napahiya, Laila. Pati yung mga sekreto mo, kung ano mga tawagan ninyo sa kwarto, yung mga darling, sweetheart, tuhog, or wala ba tuhog? Shut up! Pati yung sasabihin natin, pati yung sinasabing, inuubos mo na kami. Ano yan, last man standing? All I'm saying dito, kung si Dayan, sinabihan mo sa yung anak niya na huwag ka magpakita, papahiya ka, doon para sa mga mambabatas, ano na yun contempt na yun of court That's being disrespectful. Pwede ka nang issue ng warrant of arrest. Ngayon, Laila De Lima doesn't want to stop. She's saying, it's not obstruction of justice kung pinigilan niya at inaamin niya na talagang pinigilan niya si Dayan na huwag magpakita at huwag sumipot sa Kongreso dahil hindi karapat-dapat respetuhin yan. Look who's talking. You, lahat kayo sa Senado. Do you understand kung anong pinagsasabi ng kauri ninyo, kabaro ninyo, Laila De Lima? How about you, Coco Pimentel? And what about the others? Soto, Gordon, everybody else out there. Lacson. Pagtatanggol nyo ngayon, it's okay, pagtanggol nyo, pero pinag-uusapan dito, marunong bang rumispeto ang kabaro ninyo? Sa isang institusyon na sinasabing Kongreso, kung meron pang natitirang respeto, kung hindi, magpatay na lang kayo, magsaksakan na lang kayo, matirang matibay na lang sa inyo. Kung kayo mismo, you don't even know the meaning of respect, how do you expect people to respect you? Know the meaning of respect. Understand the meaning of respect. Respect is earned, is not given. Like trust is earned, is not given. Ang respeto ay nakakamit, hindi pinagkakaloob sa posisyon mo dahil ikay hinalal ng taong bayan. Subalit, ikay may pananagutan sa kauri mo at kapwa mo. Kapwa institusyon tulad ng Senado at Kongreso, kayo dapat nagrerespetuhan kasi kung wala kang respeto sa bawat isa, do you expect that people will respect you as an institution that you're representing? Hindi naman bato yung pinag-uusapan natin. Hindi naman semento at bakal na pinaghalot. Ginawa yan, sinasabing tibay ng sinasabing struktura at establishmento. Hindi pinag-uusapan, hindi na sa ganda ng inyong struktura. Kung ano man yung aesthetics na ginamit ng arkitekto na sinabi ho natin dito, sinasabing mga taong respetable. Kaya nga iba sa inyo, tinatawag honorable senators. Would somebody in the Senate please stand up and tell Laila De Lima the meaning of respect?